Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Jana na ang nanay niyang nasa loob ng puting kabaong na nasa harapan niya. Walang tigil ang iyak niya kahit ngayong ikatatlo na at huling gabi ng lamay nito. Patay na ito at mas tamang sabihin na nagpakamatay ito. Ayon kay Lucinda, ay saglit lang niya itong iniwanan sa guest room at pagbalik niya ay nakita niya itong akmang tatalon sa bintana habang tumatawa. Huli na para mapigilan ito ang pagtalon ng kanyang nanay. Sa kwento ni Lucinda ay nahinuha nilang nagpakamatay ang kanyang nanay dahil wala ito sa katinuan. Hindi nito alam ang ginagawa nito at isang aksidente ang nangyari. Napakasakit na wala pang isang araw na nakasama niya ito simula nang maglaya sa kanila. Hindi rin niya mapigilan na sisihin ang kanyang sarili. Marahil ay buhay pa ito hanggang ngayon kung hindi niya ito iniligtas sa kamay ni Lando. Kahit sana nakakulong ito doon sa makipot na kulungan, basta alam niyang buhay ito. Siya lamang nasa salas ng gabing iyon. Wala naman silang kamag-anak sa lugar na ito. Marahil kung sa lugar nila ibinurol ang nanay niya, ay napakaraming tawang maglalamay. Iyong iba ay magsusugal o hindi kaya ay makikikain sa libreng sopas at biskwit. Patawarin mo ako, Nay. Kung alam ko lang sana, mahina at umiiyak niyang turan. Naramdam niyang may umupo sa tabi niya. Paglingon niya sa kanyang tabi ay nakita niyang naroon sina Lucinda at Alberto. Kapwa nakaitim ang dalawa at talagang may suot na itim na belo pa si Lucinda. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng iyong ina Jana. Kung hindi ko sana siya iniwan ay hindi siya mamamatay ng araw na iyon. Basag ang boses na tura ni Lucinda. Inabot niya ang kamay ng ina-inahan at pinisiliin. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Mama. Walang may kagustuhan sa nangyari. Siguro ay hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Nanay Sonia. Aniya bagaman at napakabigat pa rin ng dibdib niya. Ayaw niya lang sisihin ni Lucinda ang sarili nito. Diyan ka muna, Iha. Ipagdarasal ko lang si Sonia. Tumayo na si Lucinda at nagtungo to sa harapan ng kabaong habang naiwan sila ni Alberto sa pagkakaupo. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Lucinda nang makita niyang bangkay ni Sonia na nasa loob ng kabaong. Ngayon ay wala nang hahadlang pa sa plano nilang gawin ni Alberto kay Jana sa nalalapit na kaarawan nito. Pasensya ka na lang talaga, Sonia. Ayaw kasi namin ng balakid kaya kailangang mawala ka na. Masayang tura niya sa kanyang sarili habang titig na titig sa nakapikit na si Sonia. Hindi naman totoo ang sinabi niya na nagpakamatay si Sonia. Ang totoo ay inutos-tusan niya si Felina na patayin ito. At matalino naman si Felina dahil nagawa nitong palabasin na nagpakamatay si Sonia. Nakaiwas sila sa investigasyon ng mga pulis. Ngayon ay mas nasasabik na tuloy siya sa mangyayari sa kaarawan ni Alberto na gaganapin sa rest house nila sa Rizal. Hindi naman talaga nila inampon si Jana para gawing anak. Inampon nila ito para patayin. Ang pumatay kasi ng mga inosenteng kabataan ang kinahihiligan nilang mag-asawa. Kung bakit, iyon ay dahil sa minsan na silang namatayan ng anak, ang nag-iisa nilang anak na si Angelica. Nasa rest house sila noon sa Rizal upang ipagdiwa ang kaarawan ni Alberto. Halos 10 taon na rin ang nakakaraan. Masaya na sana ang araw na iyon, ngunit pinasok sila ng 3 kabataan na puro lalaki at pinagnakawan sila. Nakagamit pa yata ng ipinagbabawal na gamot ang 3, kaya nang makita ng mga ito ang anak nilang si Angelica na napakaganda ay ginahasa ito mismong sa harapan nila. Habang nakatali silang mag-asawa at walang magawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Namatay si Angelica sa pangyayaring iyon. Walang awa na ginilitan ito sa leeg nang nakapakatakbo ito. Halos mabaliw silang mag-asawa sa nangyari. Nagdemanda sila ngunit hindi nakasuhan ang 3 lalaking iyon dahil minor de edad. Hindi nila matanggap na gano'n na lang ang mangyayari. Nagsusumigaw sa pagkatao nilang dalawa ang kagustuhan nilang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Angelica. Kaya naman inilagay na nila sa kamay nila ang batas. Pinatay nila ang 3 lalaki mismo sa rest house nila sa Rizal. At simula noon, ay tila nagustuhan na nila ang pagpatay ng mga kabataan. Tutuwing sasapit ang karawan ni Alberto. Taon-taon nilang ginagawa iyon bilang pag-alala sa namatay nilang anak na si Angelica. Ang pinakamagdaling maraan na makakuha ng papatay na bata ay ang mag-aampon kaya iyon ang ginagawa nila. Katulad ng ginawa nila kay Jana. Aampunin nila itong ulit sa kaarawan ni Alberto, ay papayatayin din nila ito gaya ng nauna nilang inampun. Hindi naman totoo na kamukha ni Jana si Carla dahil wala silang anak na Carla. Drama lang nila iyon para maramdaman ni Jana na totoo sila sa kagustuhan nilang ampunin ito. Ganon din ang ginawa nila sa iba pa nilang inampun. Palagi nilang sinasabi na kamukha ng mga ito ang namatay nilang anak at ang mga silid sa itaas
Isa lamang ay yung props sa palabas nila. Isang silid para sa lalaki, isa sa babae, isa sa kambal na babae, isa sa kambal na lalaki at isa sa kambal na lalaki at babae. Kung anong kasarian ng ampo nila ay nararapat sa silid nila pinapatulog upang mapanindigan nila ang kanilang palabas. Pinahid ni Lucinda ang luhang biglang na malisbis sa kanyang pisngi na nagmula sa kanyang mata. Hindi yun luha ng pagkamatay ni Sonia. Luha yun dahil naalala naman niya si Angelica. Huwag kang mag-alala, Sonia. Ilang araw na lang naman at susunod na sa iyong anak mong si Jana. Magkakasama na rin kayo. Bulong niya bago si tuluyang umalis sa harapan ng kabaong. Jana, hindi ka pa ba matutulog? Alauna ng madaling araw. Okay lang po ako, Mama. Huling lamay naman po ngayon kaya lulubusin ko na ang pagkakataon na makasama ang katawang lupa ng nanay ko. Sagot ni Jana kay Lucinda ng lapitan sa nito habang nasa harapan siya ng kabaong at panay ang haplos dito. Niyakap siya ni Lucinda at hinadkan sa noon. Sige, mauuna na ako sa taas. Maiiwan na kita dito. Kung maaari, sana ay matulog ka kahit saglit dahil maaga ang libing ng nanay mo. Sige po, magpahinga na rin po kayo. Salamat. Nang mapag-isa na si Jana ay muli niyang minasdan ang ina nasa loob ng kabaong. Ang laki ng panghihinayang niya na hindi man lang sila nito nakagaayos bago ito nawala. Hindi man lang ito niya na ipagamot. Maya-maya ay may napansin siyang kakaiba sa mukha ng kanyang nanay. Namamatikmata lang ba siya na totoong gumagalaw ang talukap ng mata nito? Hindi malamay Jana kung matatakot ba siya o matutuwa sa nakikita niya. Nanay, tawag niya. At ganoon na lang ang gulat niya nang biglang bumukas ang mata nito. Bilog na bilog iyon at parang nakatingin sa kanya. Nakabukas pa ang bibig nito na parang sumasagap ng hangin. Sa gulat niya ay napatras siya at natumba. Bumukas ang takip ng kabaong at mula doon ay dahan-dahang bumaba ang kanyang nanay. Ganun pa rin ang itsura nito. Dilat ang mga mata at nakabukas ang bibig. Sa bawat ginagawa nitong paggalaw, ay naririnig niya ang pagtunog ng buto nito sa katawan. Nanay, hindi makapaniwala si Jana na nakatayo ito sa kanyang harapan. Bigla siyang sinunggaban ng kanyang nanay sa kanyang leeg at mahigpit na sinakal. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Hindi bumubuka ang bibig nito ngunit naririnig niya ang pagsasalita nito. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakapiga nito sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib dahil hindi na nakakalabas ang hangin na naroon. Hanggang sa unti-unting nanlabo ang kanyang panin at nawala na siya ng malay tao. Tagaktak ang malamig na pawis sa mukha ni Jana nang magising siya mula sa panaginip na iyon. Nakatulog na pala siya sa mahabang upuan na nasa harapan ng kabaong ng kanyang nanay. Agad siya nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Naisa po niya ang kamay sa kanyang ulo. Bakit iisa lang ang ibig ipahiwatig ng mga panaginip at mga multong nagpapakita sa kanya? Parang pinapalis siya sa bahay ng mga Alvarez. Inisip na lamang ni Jana na dala lang ng lungkot kung bakit siya na naginip ng ganoon. Nang araw din na iyon ay matiwasay na naitid nila sa huling hantungan ng nanay niya. Labis ang kalungkutan at paninisin niya sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw ay walang ginawa si Jana kundi ang magkulong sa kanyang silid. Isang beses sa isang araw na lang din siya kung kumain. Hinahayaan na lang siya ng mga kasama niya sa bahay dahil alam naman ng mga ito na nagluluksil siya. Hanggang sa sumapit ng bisperas ng kaawaan ni Alberto. Ayaw sanang sumama ni Jana sa mag-asawa dahil ayaw niyang magsaya sa kanyang pagluluksa, ngunit alam niyang magtatampo ang mga ito sa kanya kapag ginawa niya iyon. Siguro ay isasantabi muna niya ang kalungkutan kahit isang araw lang para sa Papa Alberto niya. Ayaw naman niyang makita siya nitong malungkot sa espesyal na araw na yun. Wala na ba tayong nakalimutan? Tanong ni Lucinda nang nasa sasakyan na sila. Ang kulay puting ba ang gagamitin nilang sasakyan papunta sa sinasabing rest house ng mga Alvarez sa Rizal? Wala na po, senyora. Mabilis na tugon ni Felina na kasama rin nila. Maging sa Homer ay kasama din dahil ito ang magmamaneho. Sige, umalis na tayo dahil mahirap na kapag ginabi tayo sa daan. Ani ni Lucinda. Mag-isa lang sa unahan si Homer. Habang nasa iisang upuan lang siya kasama ang mag-asawa. At si Felina naman ay nasa likuran kung saan nakalagay ang kanilang mga gamit. Napansin lang ni Jana at talaga yatang mahilig manghaso si Alberto dahil sa mga dala nitong gamit. Pana, shotgun, at may dala pa itong parang mahabang kutsilyo. Medyo nasasabik na rin siyang samahan ito sa pangangaso dahil unang beses niyang gagawin iyon. Kahit papano siguro ay makakalimot siya sa kalungkutang pinagdadaan. Kahit sandali lamang. Jana anak, okay ka lang ba? Napansin yata ni Lucinda ang pananahimik niya. Katabi niya ito sa upuan. Nasa tabi niya ang bintana at pinagmamasdan ng tanawin sa labas.
Humarap siya dito at ngumiti ng pilit. Opo, Mama, matipid niyang sagot. Alam kong hanggang ngayon ay nagluluksa ka pa rin. Pasensya na kung kinakailangan nating mag-celebrate dahil sa kaarawan ng papa mo. Wala po yun. Naiintindihan ko naman po dahil nasabi niyo na rin sa akin bago pa man mamatay ang nanay na taon-taon ninyo itong ginagawa. Ayoko nang masira ang tradisyon niyo dahil doon. Napakabait at manaunawin ka talaga, Jana. Hindi talaga kami nagkamali na ampunin ka. Hindi rin naman po ako nagkamali na magpaampon sa inyo. Kinabig siya ng ginang at tinihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Kung inaanto ka ay matulog ka muna, Jana. Ilang oras din ang biyahe bago tayo makarating doon. Anito. Pagkamanhang sa ganda ng lugar na agad na naramdaman ni Jana pagkababa niya sa sasakyan nila. Tunay ngang para siyang nakatagpo ng makatagong paraiso nang marating niya ang rest house ng mga Alvarez sa Rizal. Nasa harapan niya ang isang malaking bahay na yari sa malalaking katawan ng puno at ang bubong ay adobe. Kahit gawain sa ganoong material ay halata namang pulido at matibay ang pagkakagawa niyon. Sa likod ng rest house ay may man-made na falls. Nakaka-relax ang naririnig niyang lagas lang ng tubig mula doon. Ngunit bago nila marating iyon ay kalahating oras din silang naglakbay sa kasukalan gamit ang sasakyan. Nahirapan sila sa biyahe dahil hindi naman simentado ang daan. Mabato at maputik dahil umulan yata doon kanina o kahapon. Makakaramdam ka talaga ng kapayapaan sa lugar na ito dahil nag-iisa lang ang bahay na iyon sa gitna ng kasukalan. Nagustuhan mo ba ito, Iha? Tanong ni Alberto sa kanya na katulad niya ay hindi rin maalis ang ngiti sa labi. Mabilis siyang tumango. Opo, Papa. Ang ganda dito sobra. Masayang sagot niya. Mas matutuwa ka kapag nakapasok ka sa loob ng bahay, Iha. Ani Lucinda. Ganoon po. Ay tara na sa loob. Nasasabik na sabi niya. Inutusan na ni Lucinda si Pilina buksan ang main door habang si Homer naman ay isa-isa lang ibinababa ang mga gamit na dala nila. Hindi nga nagsisinungaling si Lucinda dahil pagkapasok niya sa loob ay mas lalong namangha si Jana sa kanyang nakita. Simple lang ang pagkakaayos ng mga gamit, ngunit iyon ang naging dahilan para maging maayos at maganda ang kabuuan ng bahay. 2 palapag lamang iyon at may sapat na 4 na kwarto sa itaas. Ayon kay Alberto ay pwede siyang mamili ng kahit anong kwarto na gusto niya. Ang pinili na yung kwarto na sa bintana ay tanaw niya ang falls. Matapos niyang maiayos ang lahat ng gamit ay nagpahinga muna silang lahat. Medyo maaga pa naman para sa tanghalian. Pagkagising ni Jana ay agad siyang lumabas sa kanyang silid. Walang tao sa loob ng rest house, kaya naman lumabas niya. Doon ay nakita niya ang 4 na kasama. May hawak na fishing rod si Alberto kaya tinanong niya ito kung mangingisda ito. Bakit mo tinatanong, Iha? Gusto mo bang sumama sa pangingisda? Saan po ba kayo mangingisda? Diyan lang sa talon. May mga isda po doon. Oo naman, Jana. Si Lucinda nang sumagot. Maraming tilapia sa isang bahagi ng talon at pwede kang mangisda. Sandali lang at papakuha ko kay Alberto ang isa pang panghuli ng isda. Agad na inutusan ni Lucinda si Alberto na kunin sa loob ng bahay ang isa pang panghuli ng isda. Mabilis naman itong sumunod at pagbalik ay dala na ang bagay. Ngayon, isinama si Alberto sa may talon at nag-isda silang dalawa. Totoong napakarami daw ang tilapia at lahat ay malalaki na at matataba. Hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na maalala ang kanyang nanay. Panigurado kasing kung buhay pa ito ay kasama nito at matutuwa iyon. Nakakapagbanding sana silang dalawa. Malakas na napasigaw sa sobrang saya si Jana nang isang malaking tilapia ang nahuli niya. Naging sunod-sunod pa ang mga isdang kanyang nahuli at ang makarami na sila ni Alberto ay huminto na sila. Ipinalinis at pinaluto nila kay Felina ang mga tilapia at iyon ang inuna